Sa buong mundo, halos ganyan na nangyayari sa napakaraming OFW. Akala nila mahal sila ng kamag-anak nila, pero totoo, minamahal lang talaga sila dahil sa pera nila. Yung pagmamahal ng OFW ang nakikita kong totoo. Nea 24. Hello. Hello, brother. Good evening. Taga saan ka? Taga Nueva Ecija ako pero nandito ako sa Abu Dhabi. Abu Dhabi. Okay. Ano tanong mo? Tatanong ko sana kung ano mapapayo mo sa akin. Single mother ako. Tapos, yung mga anak ko nagre-rebelde na. Kaya lang, kung uuwi ako ng Pilipinas, wala akong magiging trabaho. Hindi ko alam kung anong gagawin ko eh. May magiging trabaho ka, sister. Excuse mo na lang yan. Kasi nasanay ka na sa malaking perang galing sa Middle East. Kasi nga, malaki nga sweldo nyo dyan. Domestic helper ka? Yes, brother. Domestic helper. O, yan, sweldo nyo lang naman dyan. Kasino lang, 18 lang eh. Ano naman ang masama kung sumisweldo ka ng 12,000 minimum dito sa Pilipinas sa pagja-janitress? Technically, ganun din naman yun eh, diba? Nandiyan ka sa abroad, naglilinis ka ng bahay ng may bahay, mansion yan, sobrang laki yan, sobrang sipag mo dyan, sobrang lupit mo dyan, malamang durog na rin yung kamay mo dyan, malamang nalalagas na rin yung buhok mo dyan, malamang sugat-sugat yung kamay mo dyan, malamang pawisan ka, pagod ka, puyat ka, nagramadan pa, na para sa 18 o 20 mil na sweldo. Ano naman ang masama kung sumisweldo ka rito sa Pilipinas ng 12 mil sa pagiging kung hindi man cleaners, janitress. Addiction nyo na lang sa malaking pera yan eh. Ngayon, ano ngayon na nangyari? Sisira na buhay nyo, nasisira na pamilya nyo. Yung anak nyo hindi na sumusunod sa inyo, rebelde na. Bakit? Walang nagbabantay eh. Ang tingin sa inyo ng mga anak ninyo, pera lang. Nagkakaproblema talaga kayo ng ganyan. Tigilan nyo kasi yung kaka-abroad pag may anak na kayo, pag may asawa na kayo. Kasi karamihan dyan sa mga nasa abroad, lalo na domestic helper, mga asawang iniiwan nyo sa dito sa Pilipinas, nang bababae na gamit pa yung perang binibigay nyo sa kanila eh. Nagiinom gamit yung perang binibigay nyo sa kanila. Yung mga kamag-anak nyo, hingi ng pera. Tapos ngayon, pag uwi nyo ng Pilipinas, may konting dala kayo, 1, 2 buwang sweldo. Kasi lahat ng iba sweldo nyo, pinamudmud nyo rito sa Pilipinas na para kayo si Santa Claus. Tapos pag uwi nyo ng Pilipinas, yung 2 buwang sweldo nyo, 1 buwan lang, ubus na agad. Tapos ang tamad nyo rin humanap ng trabaho rito sa Pilipinas. Napakadali na humanap ng trabaho rito eh. Mag-print ka ng 50 resume, pumunta ka sa Makati, o pumunta ka sa kung saan mang malapit na business district ng lugar ninyo. Hindi na importante kung nasaang lugar ka pa sa buong Pilipinas, may bayan dyan. Ipamudmud mo sa kung saan yung resume mo, sabi mo nag-a-apply kang trabaho. Imposible naman 50 resume, hindi ka matanggap kahit isa. Sabi mo, ay hirap humanap ng malaking sweldo. Mahirap talaga. So ngayon, ang mangyayari dyan, humanap ka ngayon ng kahit anong trabaho lang muna pansamantala, habang nag-a-apply ka ng mas malaki pang sweldo. Pero kahit na anong trabaho, tanggapin mo muna basta may pumapasok lang na pera. Pero hindi kasi uubra na may pamilya na kayo, may asawa na, may anak na, tapos mag-a-abroad-abroadan pa kayo. Tapos ganun din naman, ipamumudmud nyo rin yung pera nyo dito sa Pilipinas. Mangyari, sinisira nyo pamilya nyo, sinisira nyo buhay ninyo. Ang worst pa niyan, baka dyan na rin kayo mamatay. Every say mamatay, ang ibig ko sabihin, hindi kayo physical na mamamatay dyan, pero yung pagod nyo, puyat ninyo, lungkot na nararamdaman nyo, sabayan pa ng asawang bababae at saka mga anak na sira na ulo. Ang ibig ko sabihin doon sa namamatay, hindi kayo nabubuhay. Walking zombie na lang kayo dyan. Naglalakad kayo, naglilinis kayo, kumikilos kayo, pero wala na kayong buhay. Yung buhay nyo, binebenta nyo na lang sa ibang lahi. Tignan mo, pag tongto mo rin naman ng 40, wala ka rin naman choice kundi umuwi sa Pilipinas eh. Kasi hanggang 42, 43 lang naman ang pagmi-Middle East. Hindi naman tumatanggap doon ng mahigit 45 anyos na eh. Dati tumatanggap pa ng 50 ang Saudi eh. Lalo na Abu Dhabi, mahigpit-higpit pa dyan. Pag tumungtong ka ng 40, hindi ka na makakapasok dyan. Ako, dediretso lang kita. Ang pinakamalupit na magagawa mo dyan, diretsahan lang tayo. Pinakamalupit na magagawa mo dyan, andyan ka na rin lang naman, tapusin mo yung kontrata, iuwi mo lahat ng pera dito, ang ibibigay mo lang na pera sa kanila, 5,000 lang, hindi na kailangan sobra pa dun. Para lang sa pagkain nung anak, pag-aaral lang nung anak. Tapos yung 15,000, itabi mo sa'yo. Pag uwi mo ng Pilipinas, gumawa ka ng kahit ano, magtinda ka ng maruya sa kanto. At least magkasama kayo ng anak mo, nababantayan mo yung anak mo. Ikaw mismo ang nagpapalaki sa anak mo. Sabi mo, nagre-rebelde anak ko. Pag nasa Pilipinas ka, wag mong pakainin yung inang yan. Tignan mo, tanggal ang pagre-rebelde niyang hayop na yan. Palayasin mo, tignan mo, tanggal ang pagre-rebelde niyang hayop na yan. Kasi alin lang naman sa dalawa yan eh. Either didiskarte siya ng pagkain sa kung saan mang ibang lugar, o babalik siya sa bahay mo, umiiyak, sana tanggapin mo siya pabalik. Kuha mo yun? Yes, brother. Thank you, brother. Follow-up question, sister. Ayun lang, brother. Thank you. Sakit, no? Kasi yung puso ko. Wala, nakakadurog talaga ng puso yan. Pero you have to accept the hard pill. Kasi wala magsasalita ng ganito. And you have to understand that I am speaking to you. Hindi dahil iniinis kita, inaasar kita, tinutuya kita, iniinsulto kita. Hindi. I am talking to you as if I am talking to a good friend of mine, that this is exactly what I will say to my friends. Kasi nagmamalasakit ako sa inyo. Hindi biro yung hirap dyan, hindi biro yung pagod dyan. Durog na yung kamay nyo sa tide na sobrang tapang ng tide dyan. Hindi ka parehas yung tide dito sa Pilipinas na gentle sa kamay. Sobrang laki ng bahay na akala ng mga kamag-anak mo pag nagpicture ka ay napakayaman mo na dyan. Pero ang totoo, nililinis mo yung hindi biro laki ng bahay na yun, tapos ikaw lang mag-isa, swerte ka kung may makakasama ka. Tapos yung pera mo, papamudmud mo yan dito sa Pilipinas, hindi nila alam kung anong halaga niyang pera na yan. Ang alam lang nila, umuulan ng pera sa
Western Union o galing sa Palawan Express. Tapos pagkatanggap nila ng pera ninyo, buta kung magpasalamat pa yung mga hayop na yan. Na makikita nyo na, nagja-Jollibee sila, nagma-McDonald's sila, namamasyal sila gamit yung pera mo. Tapos hindi ka nila papansinin pag kinakamusta mo sila pag walang perang involved. Pero pag parating na sweldo, kamustahan ng mga hayop na yan. Ang totoo, pinagpapasasaan ka na lang ng mga linta eh. Bakit? Kasi nanay mo sila sa ganun eh. Pinamimigay mo kasi sa kanila yung pera mo. And I'm not talking to you specifically. I'm talking to all OFWs throughout the entire world. Sa buong mundo. Halos ganyan na nangyayari sa napakaraming OFW. Akala nila mahal sila ng kamag-anak nila pero totoo, minamahal lang talaga sila dahil sa pera nila. Yung pagmamahal ng OFW ang nakikita kong totoo. Kasi hindi baling kayo yung maubusan basta sila meron. Hindi baling kayo yung gutom. Hindi baling kayo yung puyat, yung pagod, basta sila natutulog ng mahimbing at masarap dahil sa pera ninyo. Yung sa inyo ang totoo, pero yung sa kanila peke. May magrereklamo pa dyan yung asawa ng isa, yung macho. Yung mga katulad ng macho na yon, kaya nakakapanatili na hinahamon mo ko ng debate habang lasing ka kasi yung pera ng asawa mong OFW yung pinagpapasasaan mong ka. Kaya ka galit na galit sa akin eh. Bakit? Kasi magigising sa katotohanan yung asawa mo kapag ka narinig niya yung mga sinasabi ko sa internet eh. Kaya ka galit na galit sa akin kasi yung asawa mong OFW ang mismong negosyo mo. And I'm not talking about Matthew. I'm talking about all other family members of OFWs dito sa Pilipinas. Ang dami-dami nila. Sasabihin mo, hindi lahat talaga lahat. Pero alam mo kung gaano karami yan. Ang dami-dami nila. Ang dami-dami. Kung gaano kayo katagal dyan sa abroad, ganun din katagal na pinagpapasasaan ng mga kamag-anak ninyo yung pera ninyo. Kung gaano kayo katagal sa abroad, ganun din katagal na nagbabakasyon yung mga pamilya nyo rito sa Pilipinas. Gustong-gusto nyo yan eh. Gustong-gusto nyo pinapahirapan yung sarili nyo eh. Sabihin nyo, mahal nyo sila. Mahal nyo talaga sila. Pero ang tanong, sila ba mahal kayo pabalik? Kung sana mahal kayo pabalik niyan, ayos lang. Ma, eto na yung diploma ko. Graduate na ako. Ma, kamusta ka dyan? Ma, sana okay ka. Sana kumakain ka 3 beses ang araw. Ma, sana nakakatulog ka ng maayos dyan. Okay lang kami rito. Sana, ganun eh. Follow-up question, sister. Wala na, brother. Thank you. Sige, galingan mo dyan ha. Uwi mo lahat ng perang kaya mong iwi sa malinis na paraan. Huwag ka nang bumalik dyan.